Nakaramdam ka na ba ng bigla ang pagkaihi o yung tipong gabi-gabi kang bumabaon para lang umihi, minsan pa nga paulit-ulit na sa loob ng isang gabi? O kaya naman pakiramdam mo ay hindi mo mailabas ng tuluyan ang lahat ng ihi at may naiiwang tingi-tingi pa rin sa pantog. Para sa maraming kalalakihan, lalo na kapag umabot na tayo sa edad na 60 pataas, ang mga ganyang karanasan ay nagiging bahagi na ng araw-araw na buhay. Minsan, akala natin ay normal lang ito, nakasama ito sa pagtanda. Pero ang totoo, ang mga sintomas na ito ay maaaring senyales na may problema sa ating prostate, isang maliit na glandula na may malaking papel sa kalusugan ng kalalakihan. Hindi lang ito nakakaisturbo sa ating tulog at sa ating pang-araw-araw na gawain, nakakaapekto rin ito sa ating overall na kalusugan, kaligayahan at kalidad ng buhay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga simpleng gawin na ginagawa natin araw-araw na sa hindi natin namamalayan ay dahan-dahang sumisira sa kalusugan ng ating prostate? Ang mga gawin na ito ay madalas nating ginagawa dahil sa nakasanayan na o dahil sa hindi natin alam ang masamang epekto nito. Isang respetadong doktor sa prostate ang nagbunyag ng 5 pang-araw-araw na gawin na kailangan nating ihinto agad para maprotektahan ang ating kalusugan at maiwasan ang mas malalang problema sa hinaharap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga gawin na ito ng detalyado at ipapaliwanag kung bakit mahalaga na baguhin natin ang mga ito. Hindi ito tungkol sa mga malalaking pagbabago na mahirap gawin, kundi sa maliliit na hakbang na may malaking epekto sa iyong kalusugan. Kaya't manatili ka hanggang sa dulo dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na magugulat ka at makakatulong sa iyo ng malaki para magkaroon ng malusog na prostate sa iyong pagtanda. Kaya simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ng prostate. Ang unang gawin na kailangan nating suriin at posibleng ihinto ay may kinalaman sa ating kinakain araw-araw, lalo na ang labis na pagkonsumo ng mga processed food at matatamis na pagkain. Alam ko na napakaraming masasarap na processed food ang madaling bilhin at ihanda, mula sa mga instant noodles, hot dogs, tocino, hanggang sa mga dilatang ulam, pati na rin ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks, juice drinks na puno ng asukal, at kahit pa ang mga paborito nating kakanin tulad ng suman, biko at puto na kung minsan ay sobra-sobra ang asukal. Ang problema sa mga ito ay ang mataas na nilalaman ng asukal, asin, at iba't ibang artipisyal na sangkap na hindi natural sa ating katawan. Kapag regular nating kinakain ang mga ito, nagiging sanhi ito ng pamamaga sa loob ng ating katawan o tinatawag na inflammation. Ang inflammation na ito ay hindi lang nakakasama sa ating puso o sa ating mga kasukasuan, malaki rin ang epekto nito sa kalusugan ng ating prostate. Ang prostate ay isang sensitibong organ at kapag may chronic inflammation, mas mataas ang posibilidad na lumaki ito ng hindi normal o magkaroon ng iba pang seryosong problema tulad ng benign prostatic hyperplasia, BPH, o sa mas malalang kaso, kanser sa prostate. Isipin mo, parang kinukuskus mo ang loob ng iyong katawan ng isang magaspang na bagay sa bawat subo ng processed food o bawat lagok na matamis na inumin. Hindi mo man ramdam agad, pero unti-unti nitong sinisira ang mga selula kasama na ang sa prostate. Ang pagtaas din ng timbang na dulot ng labis na pagkain ng mga processed food at asukal ay direktang konektado sa paglala ng mga problema sa prostate. Ang taba sa katawan, lalo na sa bahagi ng tiyan, ay naglalabas ng mga hormones na maaaring makapagpalaki ng prostate. Kung madalas kang kumain ng mga instant na pagkain at umiinom ng matatamis, panahon na para pag-isipan ang pagbabago. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumain ng paborito mong kakanin. Pero ang susi ay ang moderation. Mas piliin ang mga sariwang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at lean meat na mabibili mo sa palengke. Masarap ang lutong bahay at alam mo kung ano ang mga sangkap na ginagamit. Kung kakain na matamis, piliin ang natural na tamis mula sa prutas. Ang pagpapalit ng soft drinks sa tubig o fresh buko juice
ay isang malaking hakbang na. Mahalaga na unti-unti mong bawasan ang pagdepende mo sa mga processed food at asukal at palitan ang mga ito ng mas nakabubuti sa iyong prostate at sa iyong pagkalahatang kalusugan. Mubili. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa ating kinakain, dumako naman tayo sa isa pang simple pero critical na gawin na madalas nating ipinagwawalang bahala. Ang kakulangan sa pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Marami sa atin, lalo na kapag tumatanda na, ay hindi na masyadong nakakaramdam ng uhaw o kaya naman ay umiiwas uminom ng maraming tubig para hindi na masyadong magpunta sa banyo. Pero ang totoo, ang tubig ay parang gasolina sa ating katawan. Kailangan nating ito para gumana ng maayos ang lahat ng ating organo, kasama na ang prostate. Kapag kulang tayo sa tubig, ang ihi natin ay nagiging mas concentrated o mas malapot. Ang ibig sabihin, mas maraming toxins at mineral ang naroroon sa ihi na maaring makairita sa pantog at sa prostate habang dumadaan ito. Ang matagal na pagkairita na ito ay maaaring humantong sa pamamaga at sa paglipas ng panahon ay makapagpalala ng mga sintomas ng problema sa prostate. Bukod pa rito, ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakatulong sa paglilinis ng urinary tract na pumipigil sa pagkakaroon ng urinary tract infection or UTI. Ang UTI ay isang impeksyon na maaaring magpalala ng kondisyon ng prostate at magdulot ng matinding discomfort. Isipin mo, kung ang banyo mo ay hindi mo nililinis ng regular, magtatambak ang dumi at magiging pugad ng bakterya. Ganon din sa ating urinary system. Kung hindi mo sapat na nilalagyan ng palinis sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, mas madali itong kapitan ng mga bakterya. Kaya, anong simpleng hakbang ang pwede nating gawin? Uminom ng sapat na tubig sa buong maghapon. Kung nakalimutan mong uminom, maglagay ng water bottle sa tabi mo o magtakda ng alarm sa iyong telepono para paalalahanan kang uminom tuwing ilang oras. Kung hirap kang uminom ng plain water, subukan mong lagyan ng hiwa ng pipino, lemon o mint leaves para mas maging masarap. Hindi lang ito makakatulong sa prostate mo, makakatulong din ito sa iyong balat, sa iyong digestion at sa iyong pangkalahatang enerhiya. Mahalaga na tandaan na ang kape, tsa at soft drinks ay hindi kabilang sa sapat na tubig na kailangan mo. Dahil ang mga ito ay diuretic at maaaring magpalabas pa ng mas maraming tubig sa iyong katawan. Kaya ugaliin ang pag-inom ng malinis na tubig para sa isang malusog na prostate at mas masiglang katawan. Ngayon na naunawaan na natin ang kahalagahan ng tamang pagkain at sapat na pag-inom ng tubig, tumawa naman tayo sa susunod na gawi na may malaking epekto sa kalusugan ng ating prostate, ang labis na pagupo o pagkakaroon ng sedentary lifestyle. Sa ating edad, marami sa atin na mas gusto na manatili sa bahay, manood ng telebisyon, mabasa ng dyaryo o makipagkwentuhan habang nakaupo. Hindi masama ang magpahinga, pero ang problema ay kapag halos buong araw na tayong nakaupo at halos hindi na kumikilos. Kapag matagal tayong nakaupo, lalo na sa malambot na sofa o sa isang silya na hindi nagbibigay ng sapat na suporta sa ating pelvis, nababawasan ang daloy ng dugo sa bahagi ng pelvic area kung saan matatagpuan ang prostate. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay nangangahulugan na hindi nakukuha ng prostate ang sapat na sustansya at oxygen na kailangan nito para manatiling malusob at hindi rin ito na-eliminate ng maayos ang mga waste products. Isipin mo parang isang ilog na hindi umaagos. Naging stagnant ang tubig at nagkakaroon ng mga dumi. Ganon din sa ating katawan. Bukod pa rito, ang matagal na pagupo ay naglalagay ng pressure sa prostate at sa mga nakapaligid na kalamnan na maaaring magdulot ng pamamaga at pananakit. Mas naging mahina rin ang mga muscles sa pelvic floor na siyang sumusuporta sa pantog at prostate na nagpapahirap sa pag-ihi at pagpigil ng ihi. Marami sa ating mga lolo at tatay ang mahilig maglaro ng tong-its o chess na matagal na nakaupo o kaya naman ay nagbabasang diaro sa tindahan ng ilang oras. Ang mga simpleng gawain ito ay nag-aambag sa sedentary lifestyle na unti-unti nakakasira sa ating prostate. Kaya anong pwedeng gawin? Hindi mo kailangan maging isang marathon runner o magbukat ng mabibigat na timbang. Ang simple at regular na paggalaw ay sapat na. Subukan mo maglakad-lakad sa loob ng bahay o sa iyong bakuran ng 15 to 30 minutes araw-araw. Kung manunood ka ng TV, tumayo ka at mag-unat-unat tuwing commercial break. Kung nagbabasa ka, maglakad-lakad muna bago bumalik sa pagbabasa. Ang paggawa ng mga simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad-lakad sa parke kasama ang iyong asawa o apo o paggawa ng light stretching exercises
ay makakatulong ng malaki sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagpapalakas ng pelvic floor muscles. Ang pagkakaroon ng mas aktibong pamumuhay ay hindi lang makakatulong sa iyong prostate, makakatulong din ito sa iyong puso, sa iyong timbang at sa iyong mood. Mula sa paggilos, Ngayon naman ay pag-usapan natin ang isang gawi na direktang may kinalaman sa ating paghihi na marami sa atin ang ginagawa ng hindi namamalayan ang masamang dulot nito. Ang pagpigil ng ihi ng matagal. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataon na napipilitan tayong pigilin ng paghihi marahil ay nasa biyahe tayo at walang madaanan na palikuran o kaya naman ay abala tayo sa isang gawin at ayaw nating mantala. Ang iba naman ay umiiwas sa pagpunta sa pampublikong banyo dahil sa concern sa kalinisan. Kahit isang beses lang ito mangyari, hindi ito gaanong masama. Ang problema ay kung nagiging ugali na natin ang pagpigil ng ihi ng paulit-ulit at sa matagal na panahon. Kapag pinipigilan natin ang ihi, lumalaki at nagiging tense ang pantog. Naglalagay ito ng hindi kinakailangang stress at pressure sa mga kalamnan ng pantog at sa prostate na malapit sa pantog. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na stress na ito ay maaring magpahina sa mga kalamnan ng pantog na magiging dahilan para hindi ito makapaglabas ng ihi ng buo. Kapag hindi buong nailalabas ang ihi, may natitira sa pantog na maaring maging pugad ng bakterya na nagiging sanhi ng urinary tract infection, UTI. Ang UTI ay hindi lang masakit at nakakabahalang kondisyon, maaari rin itong kumalat at makapekto sa prostate na nagiging sani ng pamamaga o prostatitis. Ang mga sintomas ng prostatitis ay maaaring maging kasing sama ng mga sintomas ng lumalaking prostate, kabilang ang sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi at sakit sa pelvic area. Isipin mo, parang isang hose na puno ng tubig na pinipigilan mo ang dulo, nang tatambak ang presyon sa loob. Kung paulit-ulit mong gagawin ito, masisira ang hose. Ganoon din sa ating urinary system. Mahalaga na pakinggan ang tawag ng iyong katawan. Sa oras na maramdaman mo ang pagnanais na umihi, huwag itong ipagpaliban. Hanapin agad ang pinakamalapit na palikuran. Kung nagpaplano ka ng mahabang biyahe, siguraduhin na dadaan ka sa mga rest stop para makaehe. Para sa mga kalalakihan, ang pagkakaroon ng malusog na gawi sa pag-ihi ay napakahalaga para sa kalusugan ng prostate. Sanayin ang iyong sarili na umihi ng regular at huwag pigilin ng ihi ng matagal para makatulong sa pagpapanatili ng malusog na pantog at prostate. Panghuli sa listahan ng mga gawi na dapat nating pagtuunan ng pansin ay may kinalaman sa mga inumin na madalas nating kinukonsumo, lalo na ang labis na pag-inom ng kape at alak. Para sa marami sa atin, ang pag-inom ng kape ay bahagi na ng ating umaga, habang ang alak naman ay madalas nakasama sa mga pagtitipon at selebrasyon. Sa Pilipinas, kilala tayo sa ating Barako Coffee at sa mga inuman kasama ang barkada o kapamilya. Sa moderation, maaring walang gaanong masamang epekto ang mga ito. Ngunit kapag labis na ang pagkonsumo, lalo na sa ating edad, malaki ang epekto nito sa ating prostate. Ang kape at alak ay parehong kilala bilang diuretics, ibig sabihin pinapataas nito ang produksyon ng ihi sa ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit madalas kang umihi pagkatapos uminom ng kape o alak. Para sa isang tao na may malusog na prostate, ito ay maaring hindi gaanong problema. Ngunit para sa mga kalalakihan na mayroon ng lumalaking prostate o BPH, ang epekto ng kape at alak ay maaring maging mas matindi. Ang pagtaas ng produksyon ng ihi ay nangangahulugan na mas madalas kang ihin na nagpapahirap sa pagtulog sa gabi at nagdudulot ng mas matinding discomfort. Bukod pa rito, ang kape at alak ay itinuturing ding bladder irritants. Ang mga chemical na sangkap sa kape at alak ay maaring makapagpairita sa lining ng pantog at sa urethra, ang tubo kung saan lumalabas ang ihi. Ang iritasyon na ito ay maaring magpalala ng mga sintomas tulad ng pagkasunog sa paghihi, pagkadalas ng paghihi, at ang pakiramdam na may naiiwang ihi. Isipin mo, parang may naglalagay ng paminta sa iyong sistema.
hindi mo man diretsyong nasisira ang prostate, pero pinapahirapan mo ang trabaho nito at tinapalala ang mga sintomas na nararamdaman mo. Ang labis na pag-inom ng alak partikular ay nakakasira rin sa liver at kidney na may direkta at indirektang epekto sa pangkalahatang kalusugan ng iyong katawan, kasama na ang iyong immune system na mahalaga sa paglaban sa impeksyon. Kaya ano ang solusyon? Hindi naman kailangan na ganap mong ihinto ang pag-inom ng kape o alak, lalo na kung bahagi na ito ng iyong pamumuhay. Ang susi ay ang moderation. Limitahan ang iyong pag-inom ng kape, marahil ay 1 o 2 tasa lang sa isang araw. Kung iinom ng alak, gawin itong paminsan-minsan lang at sa maliit na dami. Subukan ang mga alternatibo tulad ng herbal teas, decaffeinated coffee o mas maraming tubig. Kung may okasyon, uminom ng alak ng may kasamang tubig o iba pang non-alcoholic drinks para hindi ka masyadong ma-dehydrate at para mabawasan ang iritasyon. Ang pagiging maingat sa iyong pagkonsumo ng kape at alak ay isang simpleng paraan upang maprotektahan ang iyong prostate at mapabuti ang iyong kalidad ng buhay, lalo na sa pagtulog at pag-ihi. Nakita natin kung paano ang mga simpleng gawi tulad ng labis na pagkain ng processed food at asukal, kakulangan sa tubig, sobrang pagupo, pagpigil ng ihi at labis na pag-inom ng kape at alak ay unti-unting nakakasira sa kalusugan ng ating prostate. Ang mga gawi na ito ay hindi man direktang maramdaman ng epekto agad, pero sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito ng pamamaga, iritasyon at paghina ng mga function ng iyong prostate at urinary system. Marahil ay may ilan sa mga gawi na ito na ginagawa mo pa rin araw-araw. Pero ang magandang balita, ang bawat isa sa mga gawaing ito ay nasa ilalim ng ating kontrol. Hindi mo kailangang bagin ang lahat ng biglaan. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo patungo sa mas malusog na pamumuhay ay isang malaking tagumpay para sa iyong kalusugan. Simulan mo sa 1 o 2 gawin na sa tingin mo ay pinakamadali mong baguhin. Halimbawa, simulan mong uminom ng mas maraming tubig o bawasan ng soft drinks na 1 baso sa isang araw. Lakat sa umaga o tumayo tuwing kalahating oras kung nakaupo ka ng matagal. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay may malaking epekto sa pangmatagalan. Tandaan, ang edad ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng malusog at masaganang buhay. Hindi mo kailangang tanggapin na ang mga problema sa pag-ihi ay normal lang sa pagtanda. May mga paraan para mapabuti ang iyong kondisyon at mabuhay ng mas komportable. Ang mahalaga ay ang pagiging proactive at ang paggawa ng mga desisyon na makakabuti sa iyong katawan. Kapag binago mo ang mga gawi na ito, mapapansin mo ang malaking pagbabago hindi lang sa iyong prostate health, kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang pakiramdam, sa iyong enerhiya, at sa iyong kakayaang mag-enjoy sa buhay kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Mahalaga rin na regular kang magpatingin sa iyong doktor, lalo na kung nakakaramdam ka ng mga sintomas na nakakabahala. Ang mga payo sa video na ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pamumuhay, pero hindi ito kapalit ng medikal na payo mula sa isang propesyonal. Nais kong marinig ang iyong mga iniisip. Mayroon ka bang naranasan sa mga nabanggit natin na gawi? O mayroon ka bang iba pang payo o karanasan na nais ibahagi tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate? Ibahagi mo yan sa comments section sa ibaba dahil malaking tulong yan sa ating komunidad. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang videong ito at may natutunan ka, paki-like naman at i-share sa mga kaibigan at kapamilya mo, lalo na sa mga kalalakihan na mahalaga ang kalusugan ng prostate. Marami sa ating mga tatay at lolo ang nangangailangan ng ganitong impormasyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon na tutulong sa atin na mabuhay ng mas malusog at mas masaya. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para gumawa ng mabubuting desisyon para sa ating katawan.
patuloy tayong lumago, matuto at mahalin ang ating sarili. Mabuhay ang mga Pilipino at mabuhay ang malusog na prostate. Hanggang sa muli.